karong gabi inusab kanato tanan mga kaigsunan. Welcome sa tuang Powerhouse meeting. So karong gabi niya kita sa katapusang bahin sa tuang core values nga taud-taud na natong na hisgutan nga akong paghandom pagampo nga ang Ginoo nakigsulti kanatong tanan niadto mga nanglabayng Miyerkules, no? Sa ato mga niagi nga mga lesson mahitungod sa core values nining atong pananahon. So tonight, I would like to welcome everyone, tanang PCCians nga nagasunod ani nga broadcast, bisan katong atong mga kauban ng mga pastors nga nagasunod niini, no? Welcome sa atong mga kaigsunan, no? Sa atong mga local churches, sa atong pastors network nga nagasubay ani nga training. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. So with our primary leaders, no, nga masikamoton nag-organize sa atong 144 leaders nga mo'y nagadumala sa atong mga simbalay karon. Salamat sa mga kinabuhi, akong pagampo nga Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kanatong tanan samtang padayon kita nga magapaminaw sa atong pagtuon sa atong leksyon karong gabi. I will be sharing to you the number 12 of our core values, mawang the importance of young people. No? Karong gabi, ato isigutan nganong importante gid kaayo ang papel sa mga batanon, no? Kalabot aning pananahon nga gihatag ni Lord kanato. So natamad to sa unahan, let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we continue to submit our hearts to you, especially Lord sa among training karong gabi, sa among padayon nga pagtuon sa iyong mga pulong. Sangkapi kami Ginoo, pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, sa kaalam, pinagi sa lesson nga mong makuha karong gabi. Salamat Lord nga kini nga mga pagsangkap, magalig-on ka namong tanan, maga-equip ka namong tanan, aron kami mahimong mapuslanon sa among pag-alagad o sa pagpamuhat sa pananahon nga imong gipiyal ka namo. Salamat Ginoo, nini nga broadcast, nini nga pribilehiyo nga makahimo kami sa pag-connect sa ngadto sa among mga primary leaders o bisan sa 144 leaders, sa mga simbalay leaders Ginoo, pinaagi niini nga online broadcast. Salamat Lord, magapanalangin ikaw kanamong tanan samtang padan kami nga magtuon kini among pagampo in Jesus name. Amen. So, welcome once again tanang PCCians o sa mga followers ani nga broadcast. Salamat sa inyong kinabuhi, sa inyong kanunay nga pagtamod ng atong training. So, we'll be talking about the importance of the young people. Titus chapter 2 verse 6 atong basahon kadali. Ingon dinhi, in the same way, encourage the young men to live wisely. So ingon ang Bible, atong dasigon ang mga batan-on nga magkinabuhi sila nga maalamon. Ha? Hallelujah. Verse 7, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. So, karong gabi, ang pulong sa Ginoo nagdasig ka nato, no, nga ang mga batanon ato gyud silang dasigon nga magkinabuhi nga maalamon tungod lagi kay lagi kita nga mga anak sa Ginoo bisan batan-on ta, pero nagapasundayag kita og ehemplo ngadto sa uban. Matod pa diri sa tanan natong binuhatan, nagapasundayag kita og ehemplo, no? Sa bisan unsa nato nga ginahimo. Kay kini lagi mo'y replika, no, sa atong tinuuhan ug sa mga pagtulunan nga atong gitipigan sa atong mga kinabuhi. Mo na nga ang mga pulong sa Ginoo, ang kaalam sa mga pulong sa Dios nga naa sa atong kinabuhi, madayag kini pinaagi sa atong mga gawi, na? Mo na nga karong gabi ang atong pagdasig para gyud kini sa mga kabatan-unan, no? Pero kita sa church makita nato ang interesting kaayo ba nga idea ngano man gyud nga ginatutukan nato pag-ayo ang mga batan-on, no? So in the vision, we really emphasize the importance of young people, no? Matag karon og unya, no, sa dihang
mapadayunan natong ginaisgutan ang buluhaton, no? Ang pananahon nga gihatag sa Ginoo kanato sa pagkabig og kalag o paghimo kanilang tinunan. Ang young people dako kaayo og papel niini, no? Mao na nga ginatutukan gyud nato from time to time ang pagsangkap gyud labi na sa atong mga kabatanunan. Kay lagi, without the young people, any church will die. No? Pag ang simbahan gani walay mga batanon, kana ang simbahan padulong gyud ang adto sa pagkamatay, no? Kay lagi kung ang mga miyembro sa usa ka simbahan, sa usa ka lokal, mga idarana, no? Kanang mga senior citizen na, no? Marag duol na lang sila sa ilang finishing line, no? Mao na nga anytime tungod sa gugma sa Ginoo, dalhon na sila dito sa kalangitan. Ano ito? Unya, wala na'y makapuli nila kung ang kasagarang membro sa usa ka simbahan, mga tigulang na, kanang mga hamtong na, mga idara na. Mao na nga, kinahanglan sa usa ka simbahan, kinahanglan sa usa ka lokal nga simbahan, kinahanglan daghan ng batanon. Ngano? For two reasons, no? Una, nga nakita na kong rason, nganong ang mga churches dapat daghan ng batanon. Tungod lagi kay, ang young people ng God, they are the next in line. Kana bang gitawag nato ni Silag, they are the next leaders. No? Sila ang sunod nga henerasyon. No? Para sa nato, kita mga senior citizen nata, no? Pagtaliwan unya nato nini nga mga buluhaton, naay mohulip ka nato ang mga batanon. Mao na nga, kung ang usa ka simbahan walay batanon, wala sila'y mga next nga mga leaders nga mosunod sa ilaha, no? Or mga sunod nga mga henerasyon nga mo'y magdumala sa atong kasimbahanan. Mo'y magdumala sa atong mga pamilya, no? Mo'y magdumala sa atong ministries, no? Or maybe our nations, no? Mao na nga ang mga batanon importante kaayo, no? Ikaduhang rason, young people brings life to the church, no? Pagdaghan ng young people, ang simbahan bibo, no? Kanang young people bring the liveliness, no? In the church. Kana bang sila ang grupo sa mga tao nga membro sa atong mga lokal nga lively. Kanang because they have the energy, no? So mga young people, they are enthusiasm, no? They have the strength, no? Kanang kusgan sila, wala pa sila ginabati sa lawas, no? Wala sila mga maintenance para sa nato nga mga senior citizen, no? Wala pa sila kanang bugat nga mga concern mahitungod sa kinabuhi. Why? Because they are young. Mao na nga sila ang naay energy, no? These young people, they have the passion doing the vision, no? And of course, participative sila sa daghang mga programa sa atong lokal nga kasimbahanan. Mao na nga pag naayang people, bibo yun. Bibo ang mga programa, bibo ang mga activity, ano ba? Tungod kay ang young people, gahatag sila og kabibo. Sila ang gahatag og kinabuhi sa atong mga programa. Tungod sa ilang walay puas nga kadasig og kasibot ba sa pagbuhat sa buluhaton. That's why we always keep in our mind and invest whatever we can as a church to these young people, somehow to prepare them as our next generation leaders. Muna siya, no? Muna nga, as a church, example, para sa nato, PCCC, ginatutukan nato ang mga batanon. Wala nato sila ginaplaplin. In fact, ginabutang nato sila sa limelight, ginabutang nato sila ba sa sentro, sa mga buluhaton. Kaya lagi, ang young people, bibo sila, no? Muna nga, kanunay gid na sa itong una-una, when we talk about the vision, ang atong ginauna-una dahil young people, no? Kaya lagi, ang young people, abantidor sila. Sana, sila tig-abante ba? No? Kaya lagi, ligon pa sila, no?
unlike sa mga adult, no? Kining mga gitawag na tong Moses generation, usahay ang una-una na lang ana nila mo parking na, no? Labi na kanang ang trabaho lakaw, ana bitaw, pakusog. Kasagaran sa mga Moses generation, kato mga senior citizen na, mingon sila nga, ay, ato na ni hatag siyang people, kay kita mong good, kuha na ta, mga, ang ingon sa uban, mga sundowner na ta, kana bang pasalop na ta, samantala ang mga batanon, pasubang pa sila. Muna usahay, ginahandos nato ang mga batanon sa daghan natong buluhaton. Pero wala na nagpasabot nga kitang mga hamtong di na ta makahimo, pwede gihapon. Kaysa pagpamuhat, diha sa pag-alagad sa Ginoo, hangtod nga buhi pata, padayon tang moabante sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Kaya lang, lahi gyud kung daghan ang mga batanon. No? Muna diri sa Church of PCCC, ginatutukan nato, no? Nagyud kanunay sa atong una-una, unsaon nato pagmanso, unsaon nato pagsangkap, unsaon nato pag-andam ang atong mga batanon. Kay lagi sila ang mosunod kanato. Nga mo'y magdumala sa atong kasimbahanan, magdumala sa mga panimalay, no? Nga sakop sa atong buluhaton. Sila ang magdumala sa daghan pa nga pagpangalagad nga moabotay, no? Hallelujah. Mao na nga, as a church, we make it our goal, no? That in everything we do, we involve every young people deeply, especially in the vision, in our mission, no? Mao na nga, isip simbahan, no? Para sa kanato PCCC, kanang matag karunugon niya, kanang ginabuhat nato, ato yung ginapaapil, ginapasabay ginato ang mga batanon. Kay lagi, labi na sa pagbuhat nato sa atong misyon, sa atong tahas, sa pananahon nga gihatag sa Dios kanato. Because if we want to see the healing of our nations, no? If we want to see the healing of our beloved nation from corruption and from social decay, we need to raise up a new breed of younger generation. Mao nang importante gyud kaayo ang young people, no? Kay lagi niata sa sitwasyon nga kanang ang atong kalibutan ba kung imong sudungon kana bang dili na gid ana siya ka healthy. Tungod lagi sa grabing corruption, no? Tungod lagi sa grabing worldliness, no? Sa grabing pagkadautan sa mga tao, no? Mao man ingon sa Bible, in the last days there are perilous times, no? Mao ingon sa Bible kanabang niata sa panahon nga ang dagan sa kalibutan mura ba kanang tabanganan na gid siya. That's why we need strong young leaders, new breed of leaders, new generation of leaders nga maoy mo atubang, no? Para mo impluwensya sa atong kalibutan karon. So, we need to raise up new generation of leaders. Leaders that are spirit-empowered, serving as agent of change, who will conquer our schools, our offices, our businesses, our government institution, or maybe our nation. Our nation. Hallelujah. Mao na nga ginatutukan nato atong young people. Now, imagine, no? Testingin ra gud og imagine unsa ka kanindot ang atong kahimtang karon. Unsa ka kanindot ang atong panahon karon kung ang tanang politiko, tanang negosyante, tanang mga sundalo, tanang mga professionals, teachers, engineer, lawmakers, ano bitaw, mga attorneys, mga doctors, unsa kaya, imagine daw, kung kini sila tanan, nahigugma sa Ginoo, niya nahigugma sa mga tao, nga nasa itong palibot, unsa kanindot ang kinabuhi nato. Kaya lang, dili siya inaanak. Mao na nga, ang atong kalibutan karon, grabe gyud ang pag-us-us niini, kalabot sa moralidad, no? Dili na gyud inaanak ka
dili na gyud na nakaklaro ang moralidad sa atong kalibutan karon. Mao na nga mikuyanap sa atong palibot ang grabe nga korupsyon, no? Ang grabe gyud nga pagkinabuhi nga balikwaot, no? Perversity ang tawag na ba? Kanang ginabaliktad bitaw sa tinuod, no? Daghang mga batan-on karon nga nalingla sila, no? Sa kalibutanon nga urog, sa kalibutanon nga behavior, no? Nadani sila sa nagkadaian nga matang sa kahilayan, no? Muna nga usay di nakakahibalog, lalaki ba ni o babae ba ni? Di nakakasabot kung Kristohanon ba ni o dili? Ana bitaw, di na nung masabtan kay lagi grabe ang korupsyon sa atong palibot. Mana nga nagtuo ta, no? That if we could help change our young people today, we can change the world tomorrow. Mo na atong gituuhan, no? Diri sa vision, gituuhan nato nga kung matabangan nato nga mausab ang atong mga batan-on karon, mausab pud ang atong kalibutan pohon. Hallelujah. If we could win our young people today, we can win the world tomorrow. Mo nang importante kayong batan-on karon, no? Sa atong bulhaton diri sa PCCC, ato gyud ginatutukan ang mga batan-on, no? Ginasiguro nato nga mamanso gyud ang matag usa, ginasiguro nato nga makakaton gyud ang matag usa, unsaon magpaduol kanunay sa Ginoo. Kay lagi sila ang magdala sa posibleng hayag nga kagmaon, no? Sa atong kapanahonan karon. That's how important our young people are. That's why in the vision, every young people is to be equipped in a training, no? To become a true disciple of the Lord Jesus Christ. Muna din sa church, sa tuwa, walay puwas gyud ang atong training, no? Nga di lang nato ginapunting ngadto sa mga hamtong kudili labi na gyud sa mga batan-on. Hallelujah. Muna nga akong pag-ampo nga masabtan nato, no? Nganong importante kaayo ang papel sa batan-on. Labi na nining tahas nga gihatag ni Lord sa tuwa sa pagpangabig og kalag o paghimo kanilang tinun-an. Now, tungod kay importante ang mga batan-on, doon natin pipila ka mga butang nga kinahanglan madakpan sa tanang batan-on. Labi na mong mga batanong naminaw karon, no? Kinahanglan madakpan ninyo ni nga mga pagtulunan nga gikan mismo sa pulong sa Ginoo aron ikaw nga batan-on masangkapan ka, magiyahan ka, matultulan ka sa kinahanglan nga pagkinabuhi, nga kinahanglan nga anakan nimo. Aron ang imong kinabuhi isip batan-on mahimong hait nga galamiton alang sa buluhaton sa Ginoo. Ha? Unang bersikulo makita to sa Salmo 119 bersikulo 9, inaning pagkaingon. How can a young person stay pure? By obeying your word. So, ingon ang scripture, Psalms 119 verse 9. How can a young person stay pure? By obeying your word. So, unang prinsipyo di ay, unang butang nga kinahanglan kaayo that any young people should learn is how to live a life of obedience to the Word of God. So kung doon may usa nga importante kaayo nga mabatunan sa usa ka batan-on nga mahimong iyang kinabuhi, kinahanglan makakaton siya nga motuman sa mga pulong sa Ginoo, no? Importante kay na, no? Kay kun ang usa ka batan-on makamao, no? Maanad na mahimo nang gawi niya ang pagtuman sa mga pulong sa Dios. Dili imposible alang ni ana nga batan-on ang pagtuman sa ubang mga butang. Unya, ang musunod ra ba niini ang iya hapon nga pagkamatinumanon sa iyang ginikanan. Oh? Kanang mga batan-on nga matinumanon sa ginikanan, kanang mga batan-on nga nagapasidungog sa ilang mga ginikanan tungod sa ilang pagkabuutan, no? Kanang mga batan-on bitaw nga buutan kaayo, nga nagahatag og kalipay sa ilang ginikanan, kana magud kay naanad mangud sila nga nagtuman sa sugo sa Ginoo.
Oh, I found out nga pag ang usa ka batan-on dili ka mao mobasag Bible unya wala gatuman sa pulong sa Ginoo, makita nimo na pag naa sa ilang balay samot na kagahi iyang ulo. Oh, pero kining mga batan-on nga matinumanon sa pulong sa Ginoo, muipikto sila sa ilang panimalay. Mahimo silang buutan nga batan-on, nya mahimo silang panalangin sa ilang ginikanan. Unya, any young people, bisan kinsa nga mga batan-on, possibly makabot nila ang ilang pangandoy nga tarong nga kinabuhi, makabot nila ang ilang pangandoy nga mahimo silang tinuod nga Kristiyano sa dihang makahimo sila sa pagtuman sa ilang ginikanan. But na ko ipasabot, pag ang usa ka batan-on nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, makahimo pud siya pagtuman sa iyang mga ginikanan. Unya sa dihang matinumanon siya sa iyang ginikanan, makabot niya iyang paghandom nga mahimo siyang tarong nga Kristiyano. Muna nga pag mutanaw ta ba sa usa ka batan-on bitaw, unya tuman siya siyang ginikanan, makaingon gyud ta nga kini gyud nga batan-on tarong gyud ni nga Kristiyano. Kay makita man nato nga tarong siya nga Kristiyano tungod kay matinumanon siya dili lang sa pulong sa Ginoo, lakip sa iyang mga ginikanan. Unya, ang pagtuman sa atong ginikanan is the right thing to do, no? Right thing to do in accordance to the Word of God. Kaya yun ang Bible, Ephesians 6 verse 1, no? Mga batang gagmay nag-memorize ani, pero para po sa mga batanon, ingon niya, children, obey your parents because you belong to the Lord. Tungod kay kita Kristiyano, tungod kay kita nangandoy nga mahimutang tinuod nga Kristiyano, ingon ang Bible, we need to obey our parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. So ang pagtuman di ay sa atong ginikanan, no? It is a right thing to do matod sa Bible. Verse 2 ingon siya, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. So gisugo ta nga sa kung kita na magtuman sa atong ginikanan, we honor our parents. And when we honor our parents, doon ay promise si God para sa ato. Verse 3, ingon siya, if, na nagsugod siya sa if, kay conditional man kung, no? Kung tumanon mo imong ginikanan, no? Gawas sa pagtuman nimo sa pulong sa Ginoo, tumanon po nimo imong ginikanan, ingon siya dinhi, kung tumanon nimo ang imong ginikanan, things will go well for you. So nindot nga mga butang moabot sa imo. Muna kung matingala ka nga, noon sa naman akong kinabuhi, uy, ngano naman ni, uy, hindi naman ko kasabot sa dagan sa akong kinabuhi. Now, tingali, wala ka nagapasidungog sa imong ginikanan. Kaya yun ang Bible, if you honor your father and your mother, things will go well with you and you will have long life on the earth. Dili lang, nindot nga mga butang moabot sa imong kinabuhi, mutaas pag yun ang imong kinabuhi dili sa kalibutan. Pag ikaw matinumanon sa imong ginikanan. Hallelujah. No? So, importante kayo, no? So, tungod kay kita young people, kita ang paglaom, no? Nga mo impluensya sa kalibutan nato nga nadunot na tungod sa sala. Kinahanglan, una, kamauta mo tuman sa Ginoo, kaduha, kinahanglan, kamauta mo tuman sa atong ginikanan. No? Of course, kung matinuman nato sa Ginoo, i-bless ta ni Lord. No? Panalipdan ta ni Lord. And every promises in the Bible, ihatag ni Lord kanato kung kita matinumanon sa iya. Unya kung kita po matinumanon sa atong ginikanan, manindot ang dagan sa atong kinabuhi. Manindot siya. No? Ma-enjoy nato ang kinabuhi. Unya mo taas pag yun ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Hallelujah. So, this is why an attitude of obedience is exceedingly important. Muna, pag ikaw young people, you need to learn to live a life of obedience. No? Munang, kining pagkamatinumanon ay very important. Ha? Now, gusto ba ka nga mahimo kang ma-enjoy nimo imong kinabuhi isip batanon? Gusto ba ka nga utaas imong kinabuhi isip batanon? You need to learn to live a life of obedience. Amen? Ikaduha,
nga scripture. Ingon siya din ni 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ingon siya, don't let anyone think less of you because you are young. Ingon siya, ayaw sugot nga doon ay magunahuna nga wala kay silbi kay batanon pa ka. No? Ayaw. Pero yun niya, but be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, in your faith, in your purity. So makita nato din nga pagkapatanon di ay dili ta musugot isip batanon nga tamayon ta sa mga tao, nga i-look down ta sa mga tao, nga gamay-gamayon lang ta sa panlantaw sa ubang mga tao kay batanon ra ta. No. Ang hagit sa Biblia, hinunua mahimo tang ihimplo, no? Ihimplo sa tanang mga magtotoo, no? Dili lang siguro sa church mahimo tang ihimplo, kundi bisan atong mga tao gawa sa church, no? Bisan batanon ta, pero ang hagit sa Ginoo mahimo tang ihimplo sa atong pagpanulti in what we say, in the way we live, no? Sa atong pagpanulti o sa matang sa atong pagkinabuhi, in our love, no? Sa atong pagigugma, no? Sa atong pagtuo sa Ginoo, no? Mahimo tang example o sa atong pagkaputli isip mga anak sa Ginoo. So, no? Grabe siyang hagit, no? Dili lang sa istorya, kundi sa gawi sa kinabuhi. No? Na may mga batanon nga maay kay manulti. Kaya lang ang kinabuhi, hiwi. No? Muna nga, kinanglan, pareha ni siya. No? Ang hagit din nga may motang example, dili lang sa atong pagpanulti, kundi sa ato pud nga gawi. No? So we put these values into our lives, into our homes, into our families, hangtod na to sa ato mga simbalay, no? Kini nga mga values, no? Mahimutang obedient, mahimutang pure, no? Mahimutang model, mahimutang example sa atong love, sa atong faith, in the way we say, in the way we live, mahimutang model bitaw. So, kini nga mga values atong ginatipigan sulod sa ato mga kasing-kasing, no? Unya ginadala nato sa ato mga panimalay, ngadto sa ato mga simbalay, no? Now these are values that are not only become the powerhouse of our church, but this will become our personal strength as a young person, no? Kini nga mga values, kini nga mga gawi, no? Kini nga mga hiyas nga gisgutan sa Biblia. Pag kini atong mahimong kinabuhi, unya madala nato sa atong mga panimalay, madala nato sa atong mga simbalay. Mahimo ni siyang powerhouse, mahimo ni siyang gahom para sa ato. Mabisan asa ta mo adto, no? Mahimo tang modelo, mahimo tang ehemplo sa uban. Ana bitaw? Unya, mahimo ning kalig-o nato, mahimo ning kusog nato as a person, no? As a young person. Muna nga, importante nga values. That's why, don't just be a good listener of this value system nga atong gi-share na for how many Sundays, how many Wednesdays ago, no? Ayaw lang ni paminawa, no? Nga mga value system, but make it a lifestyle. So muna yung atong challenge, no? Dili lang sa mga hamtong, kundi sa mga batanon. Nga dili lang taigo maminaw aning mga pagtulunan, nga atong gisgutan pila na ka Miyerkules na ngagi. Kundi himo na to ni siyang lifestyle. Amen? Let us put on, marag anang pagkaingon sa Bible, kanang marabag isulob nato ning value system sa atong kinabuhi until it becomes our personal values. No? Ato ding isulob ng mga kagawian, kini nga mga hiyas sa kinabuhi, nga gingon sa pulong sa Ginoo, aron mahimo ni natong kultura, mahimo natong values, no? Personal nato nga mahimong values. Aron mapasa nato sa uban. Kay
Sa din naging unang Bible nga mahimutang ihimplo, ang ideya mong ana, dili ni mahimong lifestyle sa atong kinabuhi, dili nato mapasa sa ilaha. Kini nga mga hiyas, no? Niya kung nga atong kinabuhi sukwahi sa pulong sa Ginoo, so dili maayo nga mga values ang atong mapasa sa uban. No? Mao nang rason nga ang hagit sa atoa nga mga anak sa Ginoo mas kusog kaayo. Tungod lagi kay niata niining sitwasyon karon nga ang atong kalibutan ba kung sa tao pa na naghihingalo gatinga ba ang ato ang kalibutan karon. Nagtinga siya, no? Layo siya kaayo sa kamatuoran. Mao na nga ang kalibutan nato karon nagkinahanglan og mga batan-on nga pareha nimo, no? Pareha nato mga batan-on nga dunay maayo nga kultura sa kinabuhi, dunay maayo nga kagawian, dunay maayo nga mga hiyas, no? Nga dili lang igo na dungga nato, dili atong gisulob sa atong kinabuhi aron moabot ang adlaw mapasa nato kini ngadto sa uban. Amen. Amen. Unya Ecclesiastes chapter 11 verse 9 nagingon sa dinhi, young people, it's wonderful to be young. Nagingon siya, mga batanon, ay, nindot kayo ng pagkabatanon. Tama, no? Iyon na ba yun, di ba? Being young is the most exciting part of life. No? Niagi matatanan ng pagkabata, no? Ang bata, hayahay kayo, kay ginaatiman naman siya. Pero sa panahon nga bata, tawo mo tayo buot, wata ka sabot nga giatiman ta, wata kay balong nga giamumat ang pag-ayo, wala ta ginapalangawan, no? Ang ato mga ginikanan, kung apiki ang ilang kwarta, di na sila mukaon, di na sila mupalit o pagkaon nila, ipalabi na lang sa tuwa. Kaya lagi, mga bata pa ta, no? Although nga, sa gamay pa ta, benepisyaryo ta sa tanang pagpangga, sa tanang pag-amuma, pero wala man na ito mahibaw isa una. Gawas kung makikita tag picture nga, gi-celebrate ang atong birthday, ay pata makaingon nga, hala no, gipangga, gina ko sa kong ginikanan, pero tungod kay wala tayo buot sa pagkabata nato, di kay nato ma-enjoy ang pagkabata nato. Ha? Pero pag abot nga nahimo natang batanon nga nakasabot na ta sa panghitabo sa atong palibot, exciting kaayo because naanata sa level nga we make our choices, we make our decisions, we make our thing. Kanang kita na usually kita naga-decide kung gusto na ito mahitabo, no? And we enjoy. Although there are ups and downs sa itong kinabuhing batanon, pero kanang kinabuhing batanon mo na pinaka-exciting nga panahon sa kinabuhi. Kaya pag-abot na po natin, matabok na tayo sa pagkatigulang, nga sa pagkaidaran, usay, naghanatag bation, usay, no? Makita na ito ato mga ginikanan, nga mo nilapas na 80 lang edad, no? Ang uban, 70 pa lang gani, naghanak yung ginabati. Kasi magtanong ito, maluoy na ta kay akong ginikanan, no? Sa unang matanon pa ni sila, kusgan kayo ni sila. Sukul ni sila, walay pahuwayay, stigig trabaho, no? Bisag gamay lang ang sudan, trabaho gyapon. Ana sa batanon pa sila. Pero karon nakita nato, sa diyan nagtigulang na sila, dili na kay sila kaabanti, hinay na sila mulihok, dili na sila kaklaro, di na gani usay kadungog. Yung say mag-goal ko kay mga batanon, ilan na lang singkasingkahan, ilang ginikanan, ilan na lang pasagdan, no? Dili na kanila timanon. Muna siyang nakita nako. Pero sa ato mga Kristiyano nga mga batanon, we do not do that, no? We enjoy our life, no, as young people by serving our olds, no? Katong mga hamtong nato nga part sa atong family, labi na nga atong ginikanan. No? Wala man nagapabayad atong ginikanan sa ilang gibuhat nato nga pag-amuma sa diyang bata pa ta. Pero karon nga kita na batan-o na ta, makahimo na ta, no? Atong iuli sa ilaha, no? Sa atong mga katiguangan ang ilang pag-amuma ka nato sa unang panahon, pinagi sa pagpangga sa ilaha, paghatag sa ilang panginahanglan, no? Karon nga naa pa sila, no? Ayaw hulat nga kuhaon sa sila ni Lord, nga mahilak-hilak dayon ka. Hilak din ka, maghimo din kag bulak, unsa o pamana, di naman na nila makita, no? Karon nga buhi pa sila, makadungog pa sila
no? Ato silang kumustahon. Kumusta ka ma? Kumusta ka pa? Ano bitaw kung naa pa sila? Mintras makadungog pa sila. Unsa imong gusto kaunon, ihatag nato sa ilaha. Kutob sa ganahan pa nila kaon, no? Aron mintras naa pa sila mabati nila, no? Ang kalipay nga walay sama tungod kay kitang mga bata noon gatagtag pagtagad sa ilaha, no? Medyo na sidetrack ta sa idea pero ang akong point ang pagkabata noon pinaka-exciting nga panahon sa kinabuhi. Kay dinhi tungod kay daghan na to adventurous, gusto tag adventure, gusto tag makadiscover sa mga butang diha sa pagkabatanon nato na masinati. Mao nang pinaka-bibo ang kinabuhi sa batanon mo. Nang ingon ang Book of Ecclesiastes, young people, it's wonderful to be young. No? Nindot gyud kay mahimong batanon. Enjoy every minute of it. Muna ingon sa Bible, oh. I-enjoy na to ang matag minuto mintras batanon pa ta. Do everything you want to do. Take it all in. Ano, ang ingon niya baka, mintras batanon pa ta, no? I-enjoy na to ang pagkabatanon. Buhaton na to ang gusto natong buhaton, no? Kutob sa gusto natong himuon na to, no? Mintras batanon pa ta. Ha? Himuon na to ang tanan. Gusto na to buhaton. But remember this, ingon niya. Ingon siya. But remember this, that you must give an account to God for everything you do. Yeah, ha? So tanawang ingon sa Bible, sa sugod siya, young people, it's wonderful to be young. Siya, enjoy every minute of it. Do anything you want to do. But remember this, you must give an account before God in everything you do. Maningon sa Bible, no? So, pwede na ito buhaton no, sa gusto na to. Pero, usa ka adlaw matubang ta sa Ginoo alang sa husay sa tanan natong gibuhat sa kinabuhi. That's why kung pwede ko makasuggest batanon para nato mga batanon sa ato mga PCCians nga batanon nga naminaw ka nato karon, live a life pleasing to God. No? Dili tanang gusto nato buhaton nga makalipay sa ato, makalipay sa Dios. Dili tanang gusto nato maangkon nga makalipay ka nato, makalipay usab sa Dios. Ha? Ha? Tanang butang gitugot aning kalibutan na. No? Tanang butang gitugot sa atoa. Pero dili tanang butang makaayo sa atoa. Remember that. No? Bisan ang Bible nagdasig nato nga magkinabuhi ta, i-enjoy nato ang pagkabatanon, pero ayaw kalimot nga usa ka adlaw mo atubang ta sa hukmanan sa Ginoo para sa dakong husay sa tanan natong gibuhat sa kinabuhi. Amen? That's why listen to this. A life lived apart from God is a wasted life. Ang kinabuhi na iyang gikinabuhi layo sa Ginoo, sayang nga kinabuhi. Usik nga kinabuhi. No? Kay kung doon na may klase sa kinabuhi nga mahimong mapuslanon alang kanato, nga dili mausik, dili masayang, ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Amen? That's why, being a child of God, no? Tungod kay kita ni ana nangalagad sa Ginoo, tinuod nato pag-alagad ng Ginoo. No? Mintras batanon pa ta, naapang kusog sa atuwa, no? Naapa ang atong kasibot, naapa ang atong kalagsik sa lawas, i-shoot nato, no? Tinudo nato ang pag-alagad sa Ginoo, no? Kay lagi maabot ang adlaw nga moatubang ta sa Ginoo. Unya kun ang atong kinabuhi, atong gikinabuhi para sa kahimayan sa Ginoo, dili masayang ang atong kinabuhi isip batanon. Living as young is just short, no? Ang atong pagkinabuhi isip batanon, mubo ra na sa kayo, Brad. Dili na maabot og 300 ka tuig. That's why do not waste them on things that only bring much grief, sorrow, and trouble. Muna nga, mga batanon, paminaw pag-ayo. Ang atong pagkabatanon, mubo ra na siya ang mga katuigan.
Dili na taas gyud kaayo, dili na hangtod sa kahangturan magpabilintang batanon. Mo nang ayaw usiki ang imong pagkabatanon sa mga butang nga dili mahinungdanon nga mo resulta og kagul-anan, kapakyasan o kalisdanan sa kinabuhi. Hallelujah. Ingon ang Bible, it is for freedom that Christ set us free. Na tungod sa kagawasan nga gipangandoy gyud gidamgo sa atong Ginoo Kristo, mao nang gitagaan tag kagawasan. Kay gusto sa Lord nga ma-enjoy nato kini nga kinabuhi. Hallelujah. Mao na nga atong gamiton kini nga kagawasan karon, to stand firm and do not let ourselves be in bondage again by the yoke of sin and slavery. Mao na nga kita nga nahimo ng gawas nun, ayaw sugot nga mobalik ta nga mahimo napuntang ginapos pagbalik sa sala. Kay ang pagpakasala gapos ka na siya. It is a bondage. Nya moabot ang panahon, it will result death. Mo resulta ka nagkamatayon. Mo na nga ikaw batanon karon nga gawas no na ka. Gibayaran na ni Jesus Christ ang atong kalapasan, ang atong mga sala dito sa Cross Calvario. None. Atong i-enjoy kini kagawasan. Pinagi sa pagbuhat sa katuyuan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kini kagawasan nga atong naangkon, ato kining pahimuslan pag-ayo sa pagbuhat sa katuyuan sa Ginoo. Aron dili mausik kining atong kinabuhi isip batanon. Amen? Nakuha na to. Nganong buhato nato ni? Because you as young people, you are very important before God. You are precious before God. Importante mo sa atong iglesia, sa atong simbahan. Kamo mga batanon, importante mo sa inyong matagpanimalay, sa atong matagpanimalay. Kamong mga batanon, importante mo sa atong buluhaton. Labi na sa pananaon nga gipiyal sa Ginoo kanato. Muna akong pagdasig sa mga batanon karong gabi, na kinahanglan atong hinumduman pag-ayo ang mga pagdasig sa pulong sa Ginoo, nga dili na to ikompromiso ang atong kinabuhi. Ang pagkabatanon mabura man dili man ta mulong ta og dugay mo nang gamito nato kining pagkabatanon nato para mahimutang mapuslanon nga sa buluhaton sa Dios. Hallelujah. That's why ang atong pagtuon karong gabi is the importance of young people. Mo na nga we really win more young people as much as we can. Kabigo na to. Kutob sa young people atong masugatan, atong kabigon. Dili sa church, ginaatiman na itong kabataan para pagdagko nila, mahimo silang buutan ng young people. Aron kung buutan ng mga young people, mahimo silang mapuslanon sa buluhaton. Amen? So, muna itong ito na karong gabi, the importance of young people. So, gamay nga review. Ang atong core values sa vision, nga atong gisgutan, pagsugod nato, pag-isgot ani, nga mao ni siya ang pareha sa gasolina ba, nga magpaabante sa sakyanan. Ang sakyanan, mura siya pananahon. Bisag unsa siya kagwapo nga sakyanan, dili siya makadala kanimo asay gusto nimo kung wala siya gasolina. So ang gasolina, mao ni siyang core values, mao ni siyang gawi, mao ni siyang hiyas nga naa sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Nga mao ni siya magtulak para mabuhat ang buluhaton sa Ginoo sa pagkabig og kalag ug sa paghimog tinun-an. So ang atong core values, 12 ka book, Unsa ganito? Una, I am a true disciple. Kaduha, caught by the vision. Ikatulo, committed to simbalay. Hallelujah. Ikaapat, passionate spirituality. Ikalima, submission to authority. Ikaunom, committed to time. Ikapito, lifelong relationship. Ikawalo, I love equipping and training. Ikasiyam, I am a leader of 12 disciples. Ikanapulo, accomplishing our church goal setting. Ika-11, I want to see my church grow. Unya ang katapusan, ang 12, ika-12, importance of young people.
So, I will say this again. Don't just be a good listener of all this value system, but make it a lifestyle. Amen? Put on this value system until it becomes your personal lifestyle, your personal values, your personal culture. Then, you can pass it unto others. Hallelujah. Amen? So, akong pagampo nga ang taas-taas nato nga journey sa pagisgot aning atong core values, no? Nakatabang ka nato. Akong pagdasig, i-review nato, no? I-review nato no sa atong page, no? Bisan tod na human nato ning paminaw, no? Ang core values, pero find time to review it, no? Tanawa pagbalik sa atong YouTube, no? Tanawa pagbalik. Tanawa siya, balik-balik og tanaw. Hangtod masabtan nimo. Kay lagi, kana bitang maminaw ta og wali, dili man nato kayo makuha dayon sa kausalang kalingkuran. Usahay, kinahanglan kay balik-balikon. Muna ang mga eskwelahan, ginabalik-balik nila ang pagtudlo sa mga kabataan. There is a power in repetition. Kana bang pagbalik-balikon nimo, muhawd ka na, inigabot sa adlaw. Pero kaisa lang kaagi, kasagaran makalimtan na nato. That's why I would like to encourage everyone, tanang PCCians, tanan nato nga nagasunod ani nga broadcast, balik-baliko nato, no? Kung subscriber ka na, pwede na ka magsulod og balik sa atong link, no? Sa PCC Senado page, tanaw pagbalik. Unya kamo nga nagtanaw karon, nagtanaw mo sa TV, no? Nakitanaw lang. Unya dili pa mo subscriber sa atong page. I would like to encourage you to subscribe. Mag-subscribe ka. Aron kung maka-subscribe ka na, nya pislito ni mga bell nga button, doon ay inig-abot sa panahon nga natin, mga muabotay na po ng mga training, i-inform ka, i-notify ka. No? So mag-ring ang imong phone, unya pag naakay wifi, pag naakay signal, makatanaw din ka sa atong future nga mga training. That's why I would like to encourage you to do so. No? So, again, paminaw na ito ni, balik-balik ko na ito paminaw. The more we listen to it, the more we understand it. Amen? So my prayer is that God will continue to equip us, no? Sa dihang magpadayon tao sa sunod na po na ito nga mga topic, no? Unta, ang Ginoo pa rin magdasig sa tuwa. Nga moabanting kita nining atong equipping. And may the Lord bless us together as we do the vision. And I declare shalom for every one of you, for your lives, for your ministry, and families. Shalom, so that nothing will be broken, nothing will be missing, nothing will be lacking, and nothing will be wasted. With special favor, great wealth will be upon you. Healing to those who are sick in their body, I pray, in the name of Jesus. And I pray those who are in need, that God's provision will be upon you. Hallelujah. And may the Lord increase us, may the Lord multiply us. This I declare in Jesus' name. Amen. Mamunga pagitagdagan.